Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So, we are here again for our BTC analysis every Monday. And right now, February 10. Okay, so medyo a bit late to sa Monday and 11 a.m. na. Inanalyze ko pa kasi yung chart, then i-edit ko pa to. So, make sure to watch until the end kasi may bonus ako dong ipapakita sa inyo kung paano natin makakapture yung mga bullish market. And i-explain ko sa inyo yun later. So, just a recap of what we have discussed last time. Okay, nababagsak dito si BTC kung number 3 yung tatargetin natin. And hindi na niya ginawa tong number 1. And itong number 2, hindi siya nag-trade sa taas. So, 3. Dito na-capture ko siya sa pinakailalim, dyan mismo. Okay, yan yung basis ko ng entry. And if you need proof, eto, papakita ko sa inyo. Okay. So, yan yung entry natin sa BTC, 91171.40. Check nyo na lang yung price. Pero hindi ko to na-enter sa B2Nix, pero na-enter ko siya sa Propfirm. Okay? So, another image. Ito, okay. BTC, February 3. Tapos, opening price, 2117. Nag-close na ako sa 2449. And, yan, take profit dun. So, right now, may isa pa akong last trade kay BTC na pinasok ko noong February 7. Then, nag-take profit siya ng February 9. Ito yon. Okay, nakuha ko yung 15 minutes tayo. Yung dulo dito, okay, ito yung ginamit kong POI. Yan. Sa 991999133. Then, invalidation. Then, natipi ko lang yan dito sa may 94679. Around dyan. Bago siya tumaas. Okay? So, tapos na tong trade na to and hopefully makakuha ulit tayo ng magandang capture sa BTC ng 4 hours. Okay. First, bias muna. Alisin ko na to. Wala naman kasi yan dun sa first image. Okay. So, explain natin, buwaba na si BTC. So, invalidated na tong long zone natin. So, wala na to ha. And ito, valid pa rin kasi meron pa siyang space and liquidity na itong nasa ilalim as usual. So, medyo gumaganda na yung galaw ng BTC at nakakasunod na tayo. Liquidity na rin itong ilalim. So, this is January 13 liquidity. Medyo malakas-lakas na to. Okay. Ito nagiging minor liquidity. Alisin na natin to. Number 1, wala na tayo. Itong POI natin dito, tapos na. Makikita nyo kung tapos na kasi dinidisrespect na ni market yung area of value. Meaning, wala na siyang nire-respect sa area na to. So, alisin na natin to. Ito, valid pa. Valid pa tong nasa taas. Okay, so as is yan. Wala kasi siyang ginalaw. Next, dun muna tayo sa bias natin kay BTC. So, nung baba siya dito, dire-diretso siya, single tap, then bumalik siya dun sa imbalance natin. Iba yung pagkakakuha ko ng imbalance dito. Siguro, mag-session lang tayo sa TikTok paano ito kinukuha. Then yan, nag-tap lang siya doon and dumare-diretso siya ng slowly moving up. So, I'm looking for BTC na aakyat sa area na to or dito. However, ang bias ko kay BTC is bearish pa din. Okay? Gaya ng bias ko nung February 3. For the reason na si market is nahihirapang umakyat. Yun lang. Hirap siyang umakyat. Yung baba niya halos umabot dito sa long zone tsaka sa long zone pero yung akyat niya hanggang dyan lang. So, ang bias natin is bearish pero then again, hindi mo pwedeng i-short yan dyan. Lagi ka mag-aantay dito sa taas and yan na yung magiging number 1 natin. Kung gusto mo mag-short, dito ka maglilimit. Take note ha, possible na lumipad to si BTC or mag-pump pero bearish pa rin ang bias ko. Bakit? Kasi ito yung POI ko sa swing trading. Okay? Yan. Kahit umabot siya dyan, bearish pa rin ako. Okay? So, next, yan yung 1 natin.
Ngayon, kung hindi mo maaantay ito kasi medyo matagal yan, then pwede tayo pumasok dito sa ilalim. Okay? So, sa pump ni market, let's say dito, from bottom to this high, yan, itong bottom, saka itong high, lahat to is internal lang or internal leg lang yan ni market. Pasok lang yan din sa isang leg ng market. So, ibig sabihin, kahit anong pinapakita dito ni market na structure, mas lamang pa rin yung seller. Kasi si market is nakababa siya dyan, pero hindi pa siya umaangat dito sa space na to. Yan, dito sa space na yan. Okay? So, refine pa natin. Dito sa area na to, kunin ko lang to. Yan, kasi nandyan yung magandang reaction. Okay, sa area na yan, makakakita ka ng reaction dyan ni BTC. Ayan, nakikita mo nagre-react siya. Pero pag nag-react yan pababa, butas yan ng malaking red candle na naman and iyak na naman yung mga alts. Okay? Kaya hindi ka pwedeng mag-long dyan sa area na yan. Kasi hindi ka sure na lilipad siya, pero sure tayo na bababa siya. Okay? Ulit ha. Hindi ka sure na magre-react siya dyan pataas hanggang dito, pero sure ako na bababa siya. Kasi nga, very siyang bias. Nagsisimula palagi sa bias. Isa pa, pag si market, bonus lang to, pag si market nagre-react sa mga liquidity or sa mga POI na ganito, humanap ka ng sobrang laking negative na alts or small caps. Tsaka mo ilong. Okay? Kahit yung mga Kims, Popcat, mga memes, okay? Kasi yung up ni BTC na ganyan yan sa lower time frame ng mga altcoins, lumilipad na sila like yung Grass, BNX, Kims, yan, yung mga example. Nakalipad na sila, yan pa lang yung ginalaw ni BTC. Okay? Kaya pag bumagsak si BTC, malakas din yung lagapak nila. So, yun lang naman yung reason nun. So, yan, makikita nyo dyan yung momentum, hopefully, red candle. And saan ka naman pwedeng mag-short? Okay, kukunin ko to. Okay. So, kung ikaw ay quick trader lang, scalper, pwede kang kumuha dito ng reaction. Okay, so kung ikaw ay quick trader lang, tapos gusto mo ng mga mabibilis lang na reaction ng market, pwede mong targetin to. Okay? Siguro magkakaroon ako ng separate video about reaction, kung paano tinitrade yung reaction lang. Yung reaction lang na ganyan, kahit bumulish si market, matatrade mo. And yung isa naman is yung reaction niya is downtrend talaga. Yung last POI na. Okay? So, dahil nasa gitna lang to, pati ito, ng internal, hindi ko yung kinoconsider na magda-downtrend siya dyan eh. Hopefully, dito ko yung tina-target. Sa both extreme. Pero regardless, pwede niya pa rin gawin yan. Okay? Hindi mo alam galaw ng market, kaya kailangan nating basahin and i-analyze. So, that's it. Ito yung number 1 natin. Isama mo na to. And then, ito for swing. Kung gusto mo na malaking capture. Ito naman for lower time frame. Trade reaction. Number 2. Wise ba na mag-long sa area na to? Siguro after sweep, pwede kang mag-long dyan or dito sa green. Ganito yung position for basic. Kung dito ka sa green, ang SL mo dito. Kung dito ka sa liquidity pumasok, ang SL mo dyan sa January 13. Okay? And kung sa January 13 ka, iusog mo lang din yan. Makakakuha ka dyan ng sweep reaction. Imposibleng hindi. Minimum mo na yung 200 PNL. 200% PNL. Okay? Reaction lang. Magkakamali ka lang pag si market is dumaretsyong ganyan na pababa, which is hindi ko sure kung gagawin niya yan kasi hindi naman niya dapat gagawin yan.
So, yun lang, reaction lang i-trade nyo. And I hope makakuha kayo ng bias dito. So, after nitong bias na to, makaka-capture kayo sa ibang alts and mas madadalian na lang kayo. So, speaking of bonus na ipapakita ko sa inyo, I will share kung bakit ko nababasa yung chart ng biglang magpa-pump or lumilipad. Ito yung mga example. Okay? So last time, shinare ko to, BTC will pump in lower time frame and hindi ko siya pinapatrade. Gusto ko i-observe nyo lang yung chart kung paano ko siya nababasa. And ito yung chart niya. Okay? So yan yung chart ng BTC, inarrow ko lang pataas. Sukat yan. And ito yung result. Okay. So yan. Ngayon i-explain ko paano ko nababasa to. Simple lang to. More on price action lang to. Kung mapapansin mo, bearish yung market, pero bandang dito, pinutol niya yung momentum. Ibig sabihin, nag-create siya ng parang mga pasalok na price action. Okay, yan. Yung mga pamakdo na inverse. Then to the point na, ito na yung last peak niya. So sa iba, meron tong divergence sa ilalim. Nasa oversold to. Okay? And, yan, nakikita niya na, the more siyang umaakyat dyan na parang pamakdo, the more niyang babasagin yung area na yon. Yan, makikita niyo yung same setup na ganyan. Okay? And pwede niyo rin yan makita sa pababa. Ganyan lang makikita niyo. Pag kayo nakakita ng ganyan, in short, isipin niyo may resistance dyan. Meron dyang seller zone. Sa sobrang lakas ng seller zone, reject ng price. Pero tingnan mo naman yung reaction ng buyer kada reject ni seller. Pa-bullish, pa-uptrend. Okay? Pa-incline up. So, ibig sabihin, merong point na si seller susuko and bubutasin siya ng buyer. Ganyan. Ibig sabihin, lahat ng pangharang ng seller na sell orders, i-absorb ni buyer plus yung buyer orders, kaya siya lumilipad ng ganyan. Nag-absorb, nag-merge. Yung selling orders tsaka yung buying orders, nag-merge into bullish. Inabsorb niya yung mga selling. Okay? Kaya nag-add ng liquidity doon kasi marami nag-short dito. So, for that reason, another image. Okay, ito naman. Mga ganyang price, nagpa-pump yan basta malapit sa high. So, syempre, merong cycle to. Pag bullish si BTC, makikita mo na yung first pump niya, magkakaroon siya ng reaction na ganyan. And makikita mo yung candle niya, pag bumabalik dun sa high, ayan o, yung high. Yan, ito yung high eh. Tapos bumabalik tong candle niya. Most likely, bubutas yan sa taas. Pataas. Bakit? Kasi walang gustong mag-sell dito eh. Walang magsasell sa area na yan kasi very risky yan. Yung mga magsasell lang dyan, retailer. Pero once makatagos ulit si market sa another high, nagkakreate siya ng pump. Okay? So, magkaiba yan dun sa previous na tinuro ko kasi ito, single lang yan. Yung iba, structure talaga. Okay? Another example. Si Elon. Pasabit sa balikat umasa. Yan, favorite ko. Yan, makikita nyo, same din yung reaction. Okay? Paangat si BTC, sipin nyo yung resistance dyan. Then, somewhere between that, pwede siyang mag-pump. Ngayon, ang enter ng market dyan, kung gusto mo siyang i-market, dyan lang din below, and yung SL mo dito, safe na yon. So, pag na-SL ka dyan, ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi natin na bullish yung market and may chances naman talaga na ma-SL ka. Pero pwede mo siyang i-market dyan. Pwede kang lumimit pa ng isa pang pullback dyan, tapos pa-bullish. Yun lang, ika-capture mo lang talaga yung pump. Kaya ako favorite to kasi kabisado ko to. Saan magti-TP, saan mag-enter, and saan pwede ko ilagay yung stop loss. So yung iba dyan, meron pang konting pullback sabay pump. Another example, okay, another favorite. So makikita nyo naman yung kanina na parang inverse na MACD and paakyat siya ng paakyat. Imagine nyo yung resistance dito or yung selling zone. Sabay, boom. Okay? Ganun lang siya kadali tingnan. Walang complication, pure candles, walang sukat, just an arrow. So, kaya magagawa nyo to. Imposibleng hindi. Kasi yung concept lang naman yung matututunan nyo dyan eh. Okay?
So by the way, going back, ito na yung bias natin sa BTC. Bonus lang yon. Ngayon, pag nagpa-pump si BTC sa higher time frame, makikita nyo yung mga movement na yon sa lower structure. And pwede nyong masabayan. Okay? So this is our number 1 for swing. This is number 2. And ito yung number 3. Kung gusto mong mag-entry dyan. So far, wala naman siyang ginagawa pang alert ako as a swing trader kasi within my range pa lang din naman to. Okay? Pwede niyang gawin to. So, wala pa masyadong galaw to si BTC sa akin. And yan lang. Wala muna tayo masyadong update. So, yun lang. Stay tuned sa next update or sa mga next TikTok lives sa YouTube content. Medyo marami akong i-upload kasi ang daming requests. And thank you rin sa pag-engage tsaka sa pagre-request sa akin ng mga content kasi syempre nagkakaroon ako ng idea ano yung mga hindi nyo pa nalalaman. So yun lang, isasend ko na to ipopost ko na to sa Telegram and I hope pag wala ka pa doon, andyan yung link sa baba. Just feel free to message me pag may question ka. Yun lang, bye-bye. Thank you!